Hello, welcome back sa isang bagong edisyon ng The Parokiano Show. Nga pala si Lem at kasama ko pa din ngayon ang aking host na walang iba kundi ang matigas at kagilagilalas at syempre change location for the meantime. Chris! Magandang araw. Magandang araw, partner. Yes, yun. Goods ba kayo dyan, mga kaparokya? Yun, wala nang mas goods pa dyan sa mga nakasabit sa gilid mo. Mga memo. Doon sa office pa kasi ako. May ginagawa ding importante yung bagay. Kasi importante nito kasi meron tayong kasama eh. Teka, kung importante siya, bakit inabot ka ng overtime? Ba't nag-overtime ka sa trabaho? Hindi ba dapat pag importante, ginagawa mo siya within the allotted time na nasa opisina ka? Kasi hindi sapat yung 8 oras. Kasi syempre multitasking ganun. May mga inatenan pang meeting sa labas, tas balik din sa office. So, ganyan kasipag ang aking partner. Sa sobrang sipag niya, during the last episode, series of episodes nung last, is kasama natin si Senyor Rafa at talagang nag-Spanish talaga si Chris. Medyo dinuguang ilong at yun, kung hindi niya pa napapahinga, pakinggan niyo lang yung episode 22 tsaka 23 na ayun. Hopefully, syempre nakalabas na yun pag nilabas na tong episode na to. Chris, sino po mga kasama natin ngayon? Ayun, masasabi natin pamilyar na siya sa mga kaparokya natin kasi dinala niya tayo sa iba't ibang lugar tsaka ayun inintrohan niya paano tayo nagkakilala tsaka yung pagiging Ascals fan. Episode 5, 6, 7 kasama natin to, no? Oo. Ganon ka-special yun, 3 sunod-sunod ka. Ano yan, tawag dito, longest reigning guest. Pero this time may camera na siya ngayon at hopefully hindi natin mababati yan. Walang iba kundi ang ating big time guest. ang kuya ng lahat. Ang kuya ng lahat. Kuya Owen Reyes in the house. Kuya, kumusta? Eto, okay, kaliligo. Eto. Actually, kinakapitalize natin lahat ng nangyayari kay Kuya Owen. Kasi nung isang araw, may my day, may note, at may story sa IG na galit ang kuya mo. Oy. Lahat ng social media platform. Oo. Pwera lang X. Kasi walang X si Kuya T. Walang X si Kuya Owen. Walang X. Ako meron eh. Hindi natin natakil yan. Bakit nga pala walang Twitter si Kuya Owen? Wala ako. Okay. Pero may plano ka bang bumalik? Hindi na. Kaya tama, huwag ka lang babalikan yung ex, bro. Yeah. Teka, lagyan natin ng tawa. Uy. Yan, medyo late. Aray. Pero siyempre, kinumusta si Kuya Owen. Kumusta bago tayo pumunta dun sa episode, kuya, kumusta naman ang iyong weekend? Kasi sobrang busy mo noon last weekend. And actually, upon recording nito, dapat nung Sunday pa siya. Tapos, sobrang hectic ng schedule ni Kuya Owen. And hindi, kahapon ata yon. Hindi, yung Sunday.
Sunday ba yun? Oo. Kasi, syempre, nasa church, pero may game. Oo. Oh, yan. So, kumusta naman ang iyong ano nun? Sunday. Sunday usually talaga umaga. Nasa church ako hanggang early afternoon. Tumatambay muna sa church with friends. Tapos before 4 nakakauwi naman ako sa bahay. Depende kung gusto ko pa magstay ng konti. Kasi nasa mall yung church namin. So minsan gala ng konti, tingin-tingin. Yun. Pero sa ngayon, nung Saturday, punta ako ng SM, bili ako ng concert tickets ng Maroon 5. Ayun. Yan. Naubusan. Naubusan agad. Which leads us to this topic. Bakit naubusan ng ticket si Kuya Owen? Ito na ang rant. Yahan. Oo. Ito second time ko nangyari sa akin to. Ay, di pala second time. Yan. Second time. Two concerts ago ng Maroon 5. Pagtap ako sa counter, sumigaw agad. General admission sold out. Ganon. Pagtap ako agad sa counter. Tapos itong Sabado. Ha? Yun pa naman yung pinakamurang price, yung Jenna. Pinakamura. Oh. Yun lang kaya rin ang budget ko eh. Tapos, ito nga Sabado, pag, Maroon 5 general admission. Ay, wala na po. Man, ako pa naman yung una sa pila. For Maroon 5 kasi merong ibang mga concert goers ang ibang papanoorin na concert. So isang pila lang siya whenever Maroon 5 or concert goers. Iba Horizon eh. Mataas lang yung demand, Kuya Owen. Iba yung Rodrigo, ano yun? Olivia Rodrigo, yung iba. Iba Olivia Rodrigo. Ay ako nauna ako sa Maroon 5 nagkataon. Ayun. Boss. Wala na. Okay lang. Nakasing siguro yan, no? Yung pagbili kahit na unang-una si Kuya Owen dun sa pila sa Maroon 5, kung saan siya man bumibili. For example, saan ka ba sa Makati ako. SM Makati ako bumibili. O feeling ko, lahat ng malls nagsabay-sabay nun or ticket may online siguro yan. Wala bang online? Kasi 12, meron pero kasi syempre meron akong discount sa PWD. Sayang naman. Pero okay lang kung di man ako nakabili. Pero yun nga, sabi ko nga, may mga scalpers yan eh. Kaya ganyan yung yun. Ito, since second time ko, no? Dapat na concert ng Maroon 5 na yung first same din, same scenario. Experience. Yun, naubos nga. Pagtapak ko sa counter, sigaw. General admission, sold out. Same Same SM Makati din? Oo. Doon lang ako bumibili kasi. Isa lang ang ibig sabihin yan, Kuya Owen. Wag ka nang bibili sa SM Makati. Uy, nakabili naman ako sa ibang concert ng Maroon 5. Doon din ako bumibili. Kasi yun lang yung pinakamalapit eh. Okay. So, lalagyan natin ng demographics. Sige. 2 concert ng Maroon 5 yung hindi mo napuntahan. So, ilan yung napuntahan mo na concert nila? Siguro 3 na rin ako. Wow! 3 out of 5. Oo. Sobrang fanatic. 60%. Fanatic. Pero sige. Sige. Bukod sa Maroon 5, kasi alam naman natin, or sa mga hindi nakakaalam, yun yung isa sa mga gustong artist ni Kuya Owen. Nag-start, kahit nung dati medyo jazz pa yung Maroon 5. Tapos, bago nag-switch sa pop, talagang
Gustong-gusto na ni Kuya Owen yun. Eh, kailan nag-start yung fascination mo dun sa Maroon 5? Kung nagamit ka naman yung salita na yung fascination. Since, I think, hindi ko nakalimutan ko na kung anong year nag-start yung first album nilang Songs About Jane. Yung kinover nila yung mga famous songs ng Sunday Morning, She Will Be Loved. Doon ako nagsimula. Tapos yung dad ko bumili ng Maroon 5 na CD. Pinakinggan niya. Para sa kanya sana. Hindi daw niya type. Binigay niya sa akin. Pinakinggan. Sige, yun. Doon nagsimula. No choice, di ba? Mapapakinggan din ng papa mo kahit binigay niya sa'yo. Kasi isang binigay lang niya. Sige, sa'yo na lang. Parang gano'n. Di daw niya type. Sige, ayun. Doon na nagsimula. So yung AirPods mo, Kuya Owen, just din talaga yung hilig niya ever since? Just, yeah. Beatles, yun ang niya. Yun ang mga pinapakinggan niya usually. British pop. Okay. Any concerts, Kuya Owen, na napuntahan mo? Pero ito yung first time na hindi, I mean, Maroon 5 lang ba yung talagang pinupuntahan or pinapanood? May experience ka ng scalping, ganyan, sold out, gano'n? Maroon 5 pa lang kasi kasi kung manonood ako talaga ng lahat ng gusto kong panoorin na gusto kong artist, wala na yung savings ko. Kaya nag-focus na ako sa isa yung talagang gusto ko panoorin. Talaga pag Maroon 5, all out ka talaga dun, pag ganun. Okay na, nagsasave ako talaga for that concert. Pero kung gusto ko lang talaga panoorin, like kunwari ibang artist na talagang gusto ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kumbaga yung budget ko, baka maubos yung budget ko. Hanggang YouTube na lang, ganun, or Ay, hindi ako nanonood ng Iba pag nandun ka sa venue. I mean, pag ibang artist yan, YouTube na lang, ganyan. Hindi. Basta yung gusto mo, kuya, no? Pag gusto ko manood ng concert, ito talaga sa venue, yung manonood talaga. Iba yung feeling na nandun ka. Pag manonood ka lang ng live concert sa isang, kunwari YouTube, parang wala lang, hindi ganun ka-impact yung Kuya, na-try mo manood ng concert ni Sanderford? Sira. Pagpasensya nyo na po ang aking co-host. Medyo saturated na po. Pag-iisip at medyo pagod na. Kung ano na pong lumalabas sa lang naman. Kasi tawag dito, sikat yun si Sanderford. Oo nga naman, sorry. Dinibang ko rin sarili ko no? Nakapanood din pala ako ng ibang nakapanood na ako ng isang favorite ko ding jazz artist. Pero libre. Yung isa, napalanunan ko sa raffle. Wow. Usually, mga contest sa radyo ba yan? Ganun? Hindi. Ito, napalanunan ko online. Tapos yung isa, online. Tapos yung isa, free lang sa may Greenbelt. So, open area yung concert niya. So, public, pwedeng makakita. Sino artist to? It's a trumpet player, Chris Botti. Siya dati, alaga ni Sting. Dati siyang member ng band ni Sting. The Police? Hindi. Yung nagsolo ata si Sting. Ito mga players niya. Chris, sampulan mo nga ako ng Sting. Ting 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 ting. Sandali, kuha lang ako ng bote. Ibang Sting. Bro, diba? Usually pag mga libreng concert na contest sa radyo yun no? Mga panahon natin. Parang ngayon, bihira na yun no? Oo. Pero yung ganun, kuya, since online siya, yung mga
tinatag ba sa Facebook yan? Tsaka yung Hindi, mas maraming website likes? lang talaga. Sa website, meron silang facts, question, tapos sasagutin mo. Tapos, Yung power ng Google. Kaya, admin niya Google. Alam mo na, do your research. Si Google. Alam mo, may experience din ako niya ng scalping eh. Kasi, 2019, nag-concert yung Twice dito, yung Twice Lights in Manila. Hindi ako nakaabot sa ticket. Tapos, 2023, itong Twice, hindi rin nakaabot, pero luckily, yung kaibigan ko nakakuha ng ticket. Kasi yung talagang supposedly nakabili is hindi natutuloy. So, may dagdag na content, 200 yata or 500. Nabili nyo na sa scalper? Nabili nyo na doon? Hindi naman siya scalper. Pero, siguro, reasonable naman din yung 200 or 500. Kasi, parang nag-camp yung bumili ng a day. Or a day. May mga ganun eh. May ganun. So, doon na natutulog sa Tapos, at least ikaw, hindi ka naman pumila. Tsaka nagsakripisyo ng kain at parang may K-drama din ako napanood na ganyan yung eksena. Totoo naman yun yan. May mga ganun. Pero pag scalpers, alam mo, halimbawa, ang ticket na Gen Ad, for example, mga 2,000 or 1,500. Ang benta nila yung mga 3,000. Alam mo yun? Yung OA yung increase. Yung tubo, oo. Actually, nung nag-post si Kuya Owen nga niyan sa note niya. Usually yung ganyan, sabihin sold out. Pero pag mismo concert, ang masakit sa artist, kasi syempre bago siya mag-perform, may PR team naman siya or road manager na magsasabi sa kanya, yung concert mo, sold out. Syempre may demographics analytics yan. Tapos during the concert, makikita niya nung wala. May bakante. Oo. Totoo. Parang iba rin yung kaso nung kay Bruno Mars naman nun, nag-sold out, pero yung concert niya 2 years ago, a year ago, bumagyo sa Philippine Arena. Naalala ko ba din yung favorite. Kaya ang ginawa niya, maraming may nakabili talaga ng ticket, pero since bumabagyo, parang hindi able na nakapunta yung talagang yung iba ticket holders. Kaya ang ginawa niya, yung mga nasa Gen Ad, pinababaan niya. Oo. Mas mabuti pa yung ganun eh. Kasi may ganyan din naranasan ko nung may iba yung kay Chris Botti, medyo nakaupo kami sa medyo likod. Pero sabi niya, sige yung mga nasa likod, baba kayo dito, kahit take the aisle, mupo kayo doon sa aisle, okay lang sa kanya. Ayun. At so maliit lang naman kasi yung theater, pinunta namin nun. Tapos ito pala, ito Kuya Owen, ano yung sinasabi mo nga, Maroon 5 yung ano yung pinaka desired seat mo if you had given the chance na makanood, Maroon 5, na for example, in-announce nila year before, kasi usually nag-announce ang artist ng mga tours sa Asia. Mga 6 months, 3 months na lang yan, ganun eh. 6 months, 5 months, ganun. Pero kung may 1 year na gap, ano yung pinaka-seat na gusto mong i-purchase, ganun? Ako okay na ako sa lower box. Ayaw mo nung medyo malapit talaga yung Talsik Pawis. Kasi doon sa baba, standing yun eh. So, di mo na rin talaga kaya na all the time. Pero talagang budget ko is general admission. Parang ang mo na talaga, habol mo talaga yung
makita, experience mo talaga na. The experience. Ikaw, Chris, Tapos, may ano ka ba? Ano kay Chris? May alaala ka ba? Sa scalper o sa mga ano? Doon na tayo sa topic, pre. Hindi kasi kung sa concert, pwede ko din naman din sige. Sige, kasi yung sa scalper muna ka. Actually, hindi sa isang concert ko siya na-experience. Kasi, sporting event. Kaso, hindi naman din ako yung nabiktima or na-experience ko lang din sa ibang tao na alam mo na yung alam mo nakiramdam ka sa ibang tao pero nandun ako nung mga nangyari yun. Alam mo na yung yung karakas ng scalper kasi yung di naman sa pag-i-stereotype. Syempre alam mo yung may hawak na ticket, bebentahan ka. Syempre ako alam ko yung ticket from categories A, B, C, D doon. Kunyari for example, Gilas Games. So alam mo na yung Gen Ad, VIP, mga lower box, upper box. Bebentahan ka ng ganitong amount, certain amount. Kasi alam mo yun, scalper to buy. Scalper. Scalper to buy, mga ganun. Ang malala niya kung peke pa yung ticket eh. Kasi iwak na yan. Oo. Yung ganun, hindi ko pa siya na-experience. Pero legit naman din. Kaso yun nga lang. Medyo, butas na talaga yung bulsa mo. Kasi imagine, kunyari, 100 lang yung Gen at bebentahan ka ng 200, 250. Basta mga malalaki na hindi lang tubo, ani na eh. Oo. Na yun eh. 150% balik ng return of investment pa. May ganun na. So, medyo, nung na-experience ko sa yun, nakita ko yun. Sabi ko, lugi na talaga yung parang hindi deserve. Kinuha ng kasama mo? Kinuha pa din? Oo, kasi gustong-gusto rin yung manood. Siyempre, parang yun nga, parang kagaya kay Kuya Owen na kahit Gen Ad ban lang mapatos ko kasi iba yung experience. Imagine, yun nga, ito sa kwento, Gilas Games yun eh, national team yun. So, parang once in a lifetime if hindi ka na makasunod ng panonood nun. FIBA World Cup ba yan? Oo. Sa hindi. Qualifiers lang ng FIBA Asia. Pero syempre, iba pa rin yung experience eh. Yung sa Mowari na ba to? Oo. Ay, tama, Mowari na. Alam mo, yun eh. Di ba sabi nga nila, walang maluloko. Walang manluloko kung walang magpapaloko. Oo. Pero kasi alam mo yung alam nila yung yung psychology ng mga may gusto nung ganyan eh. Halimbawa tayo, may gusto talaga tayong panoorin. Parang alam mo yun, mahihypnotize ka talaga na bumili kasi sila gagamitan ka ng power ng pagko-convince. Kaya yung parang pinaka-safe mo na lang talagang gawin. Bumili na doon sa lead sa official seller. Parang yan eh. Ka sa matuturn ka sa dalawang sitwasyon. May pera ka pero hindi ka nakabili. Or hindi ka nakabili, bibili ka pero sobra. Ang ganun. Ayun nga, kasi meron akong dalawang Maroon 5 fans sa Facebook na ina-admin ko. Pero yung admin na yun, nilagay ako doon. Hindi ako nagtatag noon. Nilagay ako isa sa mga admins. Tapos isa sa mga iba international yung isa Filipino fans. Siyempre, focus tayo sa Filipino fans. Sabi ko, yan na naman tayo. Yan na naman scalpers. Bigla na lang tayo dadami ulit dito. Yung iba dyan, scalpers. Siguro 2 days before the general selling or 3, meron lang nabudol na. Niya. Oo. Madalas yung pag nasa group eh.
Kasi tatlong klaseng selling ng tickets. Yung isa, yung pag-fan ka talaga sa official fan site ng artist. Oo, kasi usually yung fan groups may pre-selling, tapos isa yung general. Oo. Yun. Paano sila nabudol doon? Hindi, wala pang pre-selling. Paano sila nabudol doon? Oo. Usually ito rin yung perks ng ng pag-member ka ng fan group. Lalo na pag medyo malapit yung presidente ng fan group or ng fan base dun sa artist or dun sa team ng artist. Meron silang privilege na minsan nagre-release ng advance copies ng ticket na tickets. May ganon. Na ko yan sa K-drama. K-drama talaga yun. Kasi kahit, di ba, totoong buhay din naman. So, parang karaniwan nga sa mga K-pop concert Siyempre, ako, hindi na rin naman bago sa akin yung ganung experience. Pero ako na-experience ko yun nung sumali ako, nung tayo ng nung FIFA Women's World Cup Qualifiers noong 2022. Doon ko na-experience yun Kaya shoutout dun sa sa Ultras. Ultras Pilipinas. Na-experience ko yun. Basta pumunta ka lang. Pero Kap, di ka naman budol doon kasi libre. Yun nga. Yun. Ang point ko, kapag medyo malapit yung head ng isang certain fan base dun sa may ka talaga, may early access ka talaga sa may naalala nga ako dun sa tanong ko kanina kay Kuya Owen. Kung meron nga ako isang artist na talagang pagkakagastosan ko, actually nangyari to, March 14, 2020 na concert dapat yon Green Day sa wow. Sa MOA Arena. Sakto Kap, September ends na nandito pa yung ticket doon pero dahil medyo na-print siya sa medyo nag-fade na. Pero nandito yung ticket. Sabi, actually, niyaya ko doon, kapatid ko, kasi naman, ang maganda doon sa kapatid ko, kung ano yung hilig niya rin. Lower box yun. Lower box A. Tapos nangyari, syempre, nag-go kami noon, nakuha na namin ticket, lahat. Hinihintay lang namin yung concert. Parang 3 weeks na lang, concert na. So, nagre-ready na ako, papatugtog pa ako dito, dalawa kami ng kapatid ko para at least masabayan namin kung may mga kanta na makakantay kasi usually si Billy Joe sa Green Day nagtatawag yun ng audience. I-imitayin ka sa stage, kumanta, tumugtog, jam kasi very engaging sa audience. Parang na lang, 1 week na lang nagkaroon ng issue. Syempre global naman. Nagka-pandemic, nag-lockdown, ayun, wala. 13, diba 13 yun? Nag-lockdown. 14 yung concert, ayun, wala na. So, hindi natuloy yung concert. Do you know your enemy? Ayun. Hindi natuloy yung concert, pero ang maganda naman, na-refund. Pero, alam mo yun, yung pera, nabalik, pero yung pangarap mo yun supposed to be experience. Yung excitement mo na naudlot. Oo. And hindi mo pa alam kung kailan sila babalik, di ba? Babalik, oo. Kasi, ito rin yung isa sa, mindset ko, kapag gusto ko siyang puntahan, for example, kahit yung Michael Ernst Tarakian. Kasi, hindi mo na alam kung kailan pa sila susunod na babalik. Malay mo mag-disband sila or something na may mangyayari sa bawat members, di ba? Yung mga hindi natin maasahan, ganyan. Kaya yun yung chance. Kaya kung, alam mo yun, kung may chance ka na, grab mo na, parang ganun. And parang, mag-heal din yung, kumbaga, inner child pa. Parang, pangarap mo din, ganyan. Ito, Kuya Owen, may mga rants ka pa. Yun nga, nabanggit mo nga yun. Sabi mo, ayan, di kayo nakinig sa akin. Pero hindi yan, ikaw din pero di ka naman bumili sa scalpers. Pero isa pa yun, na
during the, nung TwiceCon, itong Ready to Be sa Bulacan. Alam mo, hindi naman fan ng K-pop yung mga nagbibenta ng tickets eh. Usually ganyan. Usually mga lang yun, yung mga pakawala lang yan ng mga mas malaking, yun nga, yung grupo ng scalpers. Baka naman nakakita K-pop fan may nakapambahay, ganun, bibenta ka ng ticket. Parang hindi talaga siya kakapaniwala. And isa rin yung talo ka din dun eh. Kasi pwedeng mas-scam ka na dahil sobrang mahal. And hindi na, alam mo yung technology ngayon, nag-evolve na. So, baka yung QR hindi mabasa or kung ma-punch man ng QR, baka ibang seat yun. Halimbawa, kung upper box yun, baka lang yung gen ad lang yung mo. Binayaran mo mas mahal yung parang, doon nga din sa, napansin ko din sa group chat ng sa FB, meron itong mga nagbebenta, looking for gen ad tickets. Ala, yung mga nagbebenta pala doon. Oo. Yung iba naka-anonymous, yung iba hindi. Di ba? Anonymous 69 kaya kasama doon. Hindi, sige, hayaan natin ilabas si Kuya Owen yung galit niya. Ko lang yung expression, pero di talaga ako galit. Naanla ko. Parang okay lang, hindi naman ganun kawalan. Parang kailangang iyakan ganun. Pero tingin kasi parang most likely si Adam Levine kasi parang nakahiwalay na siya mismo. Alam mo, nag-solo projects na kasi siya parang nakikita mo ba in the near future na mag-disband yung Maroon 5? Or mag-part ways with Adam Levine? Hindi. Hindi naman. Kasi yung iba doon yung iba doon kasama na niya since nung pa sila, ang tawag to, yung hindi pa sila Maroon 5. Meron na silang banda noon, iba pang pangalan nila. Andun pa rin sa present band na Maroon 5. Yung mga childhood friends yung barkada. So, Chris, ikaw? May inputs ka pa. How to prolong the show kasi tulad yun ang nasabi ni Kuya Owen, siya, hindi niya siya galit, di ba? Expression niya, yung express of dismay na ilabas niya na, siguro na my day post, ganyan, na i-release niya na. Nailabas na, oo. Hindi, yung sa akin naman, yung tungkol doon kay kay Adam Levine tsaka ako din di ko rin pa nakikitang nadidisband yung Maroon 5. Yun. Kasi yun nga, may mga kanya-kanyang pa rin naman. Tsaka nandun pa rin yung passion, commitment nila sa pagtugtog. Tapos, balik tayo doon sa mga scalper. Yun nga yung pero itong co-host ko talaga dapat yung co-host ko may segue. May mga isolated cases din kasi may good or bad. Kasi meron naman din kasi nagbebenta ng tickets na tineterm natin as scalper na parang yung nasasabi natin na sobra yung ticket nila na bili since hindi, kunyari may tropa na hindi natuloy sa tropa. Okay lang yun. Understandable yun. Oo. Pero yung talagang yung mga nananamantala, yun talaga ekis yun eh. Tsaka, wala talagang magandang bunga pag nananamantala ka ng kapwa. Kasi, tama. May mga time talaga, di ba? Siyempre, kunyari, pinag-ipunan ng taong yun yung tickets. Pambili. Yung ticket na yun para So, sinamantala mo yung ganong, di naman weakness or kahinaan. Pero, yung kasi, pangarap pangarap yun ang isa pa pangarap din ayun nga alam mo one of the experience din tag as scalper ba yung for example ito yung gen ad tickets ng Maroon 5 by the way lahat ba ng seats na sold out na
Sold out, kaya hindi nga ako nakabili. Sold out na daw. Kahit hanggang VIP, mga ganun? Ang available na lang daw dun sa pinakababa, yung standing. So, kasama ng VIP siguro doon. Kasi di nila afford na mabili yun ng Hindi ka, yung scalpers. Oo, di nila afford mabili ng in bundles, kaya yun yung usually natitira. Or parang marketing na lang din. Minsan, parang may dumidikta rin naman na let's try na maubos yata yung taas kasi mura. Tapos para mabili yung sa baba na mahal, di ba? Malaki kita. Ito ba, tag-scalper ba yung for example, biglang ito, tuloy yung tanong kanina, yung Gen Ad nag-sold out, tapos 2 days later, may magpo-post ng selling ticket. Siguro may konting dagdag. Nagkamali lang ng pindot. Ganun. Yung may mga ganun ba? Kamali ng pindot? Pwede ba yun? Actually, nung concert ng Twice, ang dami ko nakitang ganun eh. Although hindi man Gen Ad, pero ibang seat. Pero nagkamali daw ng pindot, tas biglang yung selling, may mga patong na 1,000, ganyan. Or sabi natin 500. Kasi ang rason naman ng iba, kasi bumiyaya ako ng ganito, ganyan. Galing ako ng Baguio, kunwari pumunta ako ng Manila. Kaya, may mga ganong rason. Kaya pinapatungan ng malaki. Malayo pa ng pinanggalingan nila para bumili ng ticket. Bakit doon sa, pwede mo isagot kasi dyan, bakit doon sa lugar mo ba, wala bang mall na bilihan ng Walang SM ticket or Ticketnet. Oo, wala bang internet doon? Oo. So, tingin ko doon na nagtatapos ang ating episode 24 at busy ang aking co-host na si Chris. Natrabaho pa. Ayan, alam mo, it's a delight na makasama ulit natin si Kuya Owen. Kasi, si AIDS, kailang episode din, tsaka si RJ. And, very refreshing din na makita si Kuya Owen na ngayon, finally, may camera, kitang-kita. Yeah. Kasi noon, yung 3 episodes, bumibigay eh. Bumibigay, oo. Ngayon, bigay na yung camera. Saka para speaking of refresh din, bagong ligo siya. Bagong ligo. Init na ako kasi kanina. Pawis na. Oh, ikaw, Kuya Owen, baka may mga gusto kang pasalamatan tsaka batiin. Ganun. Thank you din sa inyo pag-imbita. And then, plugging sa Papa Kape sa Luneta at saka Fort Santiago. Tsaka dito sa laundry namin sa Top Laundromat dito lang sa Palanan. Uy, kailan kaya tayo may sponsor ng Papa Kape, no? Ay, sorry Alam mo, ito, sa lahat ng nakikinig, ang sarap ng ginger coffee talaga doon. Yung nakaunang na inom kong kape, may ginger tsaka may coconut. Chris, alam ko, ano yung natikman mo doon? May ba yun eh? Ano nga ba yun? Pandemic yun eh. Natikman ko sa inyo, Kuya Owen. May, yung may matigas-tigas na tawag doon. Basta may ang sarap nun. Honeycomb. Panutsa. Panutsa. Honeycomb panutsa yun. Gawa sa panutsa. Sarap nun. Tapos, alam ko, paumpisa pa lang yung nun eh. Yung kakumpisa pa lang ng Papa Kape. Sa tingin ko, mga ilang months pa lang ata. No? Pero ang bilis nung grow. Kasi syempre, pandemic, parang doon na uso yung mga home businesses eh. Bisa dating kayo sa Intramuros tsaka Luneta. Okay. Alam mo, Chris, punta natin yan. Tapos, malay mo, kaso medyo maingay nga naman eh, no? Maganda sana mag-record dun eh, no? Magkaroon ng arrangement, no? Parang pwede episode na record. Parang up yung sa intra parang pwede. Sa may Fort Santiago. Maganda doon.
Oo, tapos itaon natin ng merong for example, national holiday. Oo. Tapos meron kayong filter para hindi masyado maingay? Ito, may condenser mic ako. Kaya ko naman i-set up. Yun, kaya. Pwede. Maganda, no? Try kaya natin, Chris, no? Maganda. Pwede. Ako nga ngayon, wala ako sa bahay. Tapos natin, no? Yung setup, may kape, no? May kape. Tapos yung bestseller nila na dessert. Yung mga bilang, isa sa may-ari ng business, yung kuya yung may sasuggest mo na drink and dessert ng papakape na pag, halimbawa, kami ni Chris hindi namin natikman at yun yung i-market mo sa amin is talagang magugustuhan namin. Ngayon kasi, nagbago na kami ng menu. May mga yun na yung bago. Tapos same with the drinks. So sa mga bago ngayon, kung mahilig kayo sa manghang. Manghang? Oo, meron kaming pastry na merong, ang tawag namin din dinamita kasi may sili sa loob. Siling haba. Ano siya? Tinapay na may sili? Oo, sa loob. Alam mo yung pastry ng croissant? Croissant? Parang croissant na may sili sa loob. Isa yakita ni Japan ko lang croissant. Buttery sweet na medyo may anghang. Medyo tas honey glaze yung di ba? Yung nun. Yung cover. Oo. Kasi ngayon, ang mga menu namin doon, Filipino infused, European Filipino infused. Wow! Uy, alam mo ba, ito may trivia ako. Yung nag-Thailand ako last year. Ito lang joke to Nasa travel magazine ng Cebu Pacific yung yung papakape na picture yun. May video ko nun. Stig, labas yun. Sabi ko, grabe, ang layo na lang ng papakape. Kasi nung kakabukas lang, isa ako dun sa mga nakatry uminom. Sarap talaga ng ginger. Available ba sa inyo yun? O na ba? Actually, yung drink na yan, that specific drink is available only dito sa bahay namin. Dyan na. Sa OG, sa original. Sa ngayon, sarado kami dahil yung ongoing inaayos yung kalye namin dito. Ang tagal na niyan. LGU ng Makati. Ang tagal 1 year na. 1 year na. Kuya O, mayroon akong suggestion sa'yo, Kuya O. Ayan, may suggestion. Lipat na yung Taguig. Since one Taguig. Taguig FC. Let's go. Ayoko magsalita. Isa dyan shocking. Wow. Pwede natin pag-isipan niya sa susunod. So, salamat Kuya Owen. Next time sana hindi to yung and hopefully hindi to yung last and kung may makita tayong bagong rants kay Kuya Owen bilang showbiz trendsetter. Anytime. Ayan, salamat Kuya Owen at Chris, ano na dapat natin gawin? Mga dapat natin pasalamatan? Lalo yung mga nakikinig sa atin. Ayun, maraming salamat sa lahat ng mga kaparokya. Then, yun, ugaliin, makinig at manood ng The Parokyano Show para makasama kayo sa mga talakayan tsaka rants. Tsaka madali natin yung mga scalpers. Alam mo, natatawa ko, lupit ng Spanish talaga ni Chris nung kasi nagkaroon kami, guest namin yung Senyor Rapa. Grabe yung Spanish ni Chris, dere-derecho. Nakakasagot ako. Wow. Magaling. So, maraming salamat po sa lahat ng nakikinig, lalo na sa Spotify at sa
Amazon Podcast at sa natin sa Apple Podcast at the same time sa YouTube na rin po tayo. YouTube. Click like, share nyo rin sa community, sa mga kilala. Comment para ma-engage sa amin at subscribe at ring na rin ang bell para maging updated kayo sa i-release namin ni Chris. At sa mga guests natin, malay nyo sa yung comment or sa Spotify, sa mga comments sa Spotify is ma-feature at pwede rin namin kayong mabigyan ng chance na may guest. Kasi for collaborations, guestings, business, and other queries, message lang po kayo. Naka-flash naman na yung email kung saan kayo dapat mag-send ng inyo inquiries, ganun. So, mula sa akin, at kay Chris na aking co-host, at kay Kuya Owen na ating guest, see you on our next episode at mabuhay po ang parokya. Paalam, Black and Yellow. Goodbye, chicken. Thanks.